at ating panalangin at pagmamahal para kay Chelsea. Unang-una, gusto kong pagnilayan natin bakit after 40 days na nailibing si Chelsea, tayo ay bumalik dito at ating ginagawa itong banal na pagdiriwang. Sa ating tradisyon, sa ating pananampalatayang Katoliko, sinasabi ng pagkatapos na muling nabuhay si Jesus, it took 40 days bago siya umakyat sa langit. Then sa ating tradisyon at paniniwala na merong mga kaluluwa na pagkatapos nilang mamatay, they're still spending time here on earth, 40 days, then they will go to heaven. Hindi talaga natin alam kung ganon talaga ang nangyayari, but it's a tradition. That's why we have this 40 days as a celebration. Isa ding rason is yung ating mismong pananampalataya bilang mga Kristiyano, na sa ating pagpapahayag ng ating pananampalataya, ating pinapahayag na ang ugnayan natin sa mga ugnayan between buhay at sa mga patay ay nandyan pa rin. No? Sa ating pananampalataya, ang kamatayan hindi niya pinutol ang ating ugnayan. Ang kamatayan hindi pinutol ang ating pagmamahalan, pag-iibigan. Hindi pinutol ang ating relasyon. Kaya alam natin, kahit hindi natin kasama physically si Chelsea, we are still connected. Kayo na nagmamahal kay Chelsea ay nandyan pa rin. Konektado pa rin ang ating mga relasyon. Alam natin, kahit wala na siya physically, nandyan pa rin siya patuloy na gumagabay sa atin. Sa kaniyang murang edad, 12 years old, masasabi natin sa ating, minsan sa ating pananampalataya na ang mga kabataan tulad niya, kung mamamatay, alam natin 12 years old, wala pang masyadong on pag-iisip, no? Dahil sumusunod pa sa anong sinasabi ng magulang. And I think they're still, para sa akin, wala pa talagang sinasabing malaking kasalanan. Kung meron man, maliliit. At sinasabing sila'y magiging anghel because they will be risen like the angel. At gusto kong sabihin na nawala man si Chelsea, merong nadagdag na isa doon sa langit na nagdarasal at gumagabay sa inyong lahat. I think for sure in our faith, yan ang ating pinamiliwalaan, yan ang pinapahayag ng Panginoon para sa atin. Ang pangatlong rason bakit nandito tayo ngayon, alam natin na darating ang kamatayan, ngunit sa ating pananampalataya, merong muling pagkabuhay. Si Chelsea namatay, ngunit alam natin siya muling mabubuhay. At itong ating pagdiriwang ngayon, ito na yung para sa akin, isang manifestation na merong buhay na walang hanggan. Dahil alam natin ang ating mahal sa buhay na namatay, kailanman hindi mamamatay sa ating isipan, sa ating damdamin. Siya buhay na buhay. For sure para sa inyo, si Chelsea ay buhay na buhay. Ang kanyang memory, kahit gaano kaikli ang panahon na kanyang ginugol dito sa mundo, siya ay buhay sa inyong piling. At yan para sa akin, yan ang buhay na walang hanggan. Nag-iiba lang tayo ng dimension. Si Chelsea hindi nakasama natin sa ating dimension dito sa mundo, ngunit nandyan pa rin siya. Kaya ang pinapahayag sa ating mga pagbasa, alam ko hindi madali ang pagkawala ni Chelsea. For sure, 12 years old, naalagaan mo na, nakausap mo na, nalaro mo na, then biglang mawawala. Wala sigurong words kung paano i-explain, no? Minsan sa aming mga pari, wala kaming ibang masabi kundi plano ng Diyos.
Pero ano bang plano ng Diyos sa 12 years old na kinuha niya? Magandang plano ba yun? Well, hindi natin alam. Pero ang atin talaga, walang ibang makakapitan kung di ang ating pananampalataya. Sa ating Ebanghelyo, sinabi ni Jesus, huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig kayo sa atin. Anong plano ng Diyos? Meron tayong mga katanungan na hindi natin masasagot. Siguro ito na lang ang ating makakapitan. Nakapit tayo sa salita ng Diyos. Kung merong mga paghinagpis, merong mga kirot sa puso, atin na lang ipasa Diyos. At hingin natin na balang araw, sagutin niya ang ating mga katanungan sa ngayon para lubos nating maintindihan kung ano man ang kanyang plano sa buhay ng bawat isa sa atin. Minsan, hindi talaga madali ang mawala ng isang mahal sa buhay. Sinasabi nila ang kamatayan parang magnanakaw. Dumadating sa panahon na hindi natin inaasahan. At minsan yan talaga ang kamatayan. Sa pagkawala ni Chelsea, alam ko may ninakaw ang kamatayan sa inyo. May ninakaw siyang isang maganda, mabait na anak o isang matalik na kaibigan o isang pamangkin. Yan ang kamatayan. Darating at darating, minsan hindi natin inaasahan. Ngunit alam natin na bawat isa sa atin ang kamatayan ay darating. Hindi natin alam kung kailan, hindi natin alam kung sa anong paraan. Sino bang mag-akala na dahil sa isang dengue, mawala si Chelsea? Ito na lang ang katotohanan na ating panghahawakan. Darating man ang kamatayan, sana ating paghahandaan. Paano natin paghandaan ang kamatayan? Walang iba kundi ating sundin ang daan na pinapahayag ni Jesus. Sa ating Ebanghelyo, sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. No, ang daan na pinapahayag ni Jesus, ang daan ng pagmamahal, ang daan ng pagtitiwala sa Diyos. Ang katotohanan na pinapahayag ni Jesus na dapat sana ating masunod, ang pinaka-importanting utos, ang pinakamahalagang utos, ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. At alam natin, sa panginabi na ni Jesus na siya ang buhay, na ang ating buhay dito sa lupa, ito ay magwawakas sa kamatayan. Ngunit ito rin ang simula ng buhay na walang hanggan. Kaya nandyan ang kamatayan para ating makamtan ang buhay na walang hanggan. Natapos ang buhay ni Chelsea dito sa lupa at alam natin sa ating panalangin na sana siya tanggapin na ng Panginoon sa kanyang harian. Ngunit para sa atin na nandito pa sa lupa, meron pa tayong buhay na kailangan natin ipagpatuloy. Masakit man, pero sana ang buhay ay ipagpatuloy pa rin natin na puno pa rin ng pag-asa. Sa ating makakapitan na pananampalataya sa Diyos, kahit may mga pagsubok na darating, sana may pag-asa pa rin tayong nababatid para ipagpatuloy ang buhay natin dito sa lupa. At sana ang ating paglalakbay nakasunod pa rin sa daan na pinapahayag ni Jesus. Ang daan ng pagmamahal, ang daan ng ating pananampalataya sa Kanya. Para ang daan na ating tinatahak dito pa lang sa lupa, ito na yung daan na magdadala sa atin patungo sa buhay na walang hanggan. Darating man ang kamatayan, hindi tayo mangangamba dahil alam natin atin na nasunod ang daan na pinapahayag. Ito yung dinadasan natin ang ating pagmamahal, ang ating mga panalangin, ating pag-aalay ng banal na misa na ito ay magbigay na Kanya na siya ay tanggapin na
patawarin ng Panginoon ang siguro maliliit niyang mga kasalanan at siya ay makasama ng lahat ng sakot sa kaharian. Patuloy natin idarasan ang bawat isa sa iyo. Pero patay buhay na kailangan pagpatuloy. Sana ang Panginoon Diyos ay gagawin sa atin. Ano yung bibindisyon niya ninyo? At siya ang nagtitiwalag sa daan na ating pagkaharap para tayo magpatuloy sa buhay ng puno ng pag-asa. At balang araw, tanggalin natin ang kanyang paghuhukom at tayo magkita-kita muli sa kanyang sarili. At alam natin doon ay wala ng dusa, wala ng kamatayan, wala ng problema. Kung puro ligaya na ating madarama sa piling ng bawat isang sa atin at sa piling ng buong na palaging nagmamahal at nagpapatawad. Sana sa ating pagdiriwang ito, ipahayag natin ang ating pagmamahal sa bawat isa at kay Diyos ang ating pagkakitan ng ating pananampalataya para tayo magpatuloy sa ating